tayo pumunta sa main topic natin at nagpakita ng pagmamahal mga kababayan sa ating mahal na Pangulo. Ano po, dahil sa inyong mainit na pagpunta mga kababayan dito po sa ating People Power Monument na kung saan mga kababayan hiling-hili, inggit na inggit at talagang mga bitter yung mga DD-shit. Pasensya na kayo mga kababayan kung kahapon hindi tayo nakapunta dyan. Pero malugod ko pong ipinagmamalaki kayo mga kababayan dahil naipakita ninyo yung lakas ng suporta mga kababayan sa ating mahal na Pangulo. So kung makikita nyo, ito, sinasabi nung iba mga kababayan, kokonti lang daw. Pero kung titingnan nyo, sobrang dami niyan. Ayan o, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Pero mga kababayan ha, ito. Gusto ko kayong bigyan ng idea dyan. Ano po dito sa anong to? Alam nyo ba na meron akong kamag-anak na gaya nga po nung sabi ko sa inyo, mga Marcos loyalist yun. Ngayon, tinanong ko sila. Kahapon mga kababayan, sabi ko, totoo na iba yung sinasabi ng mga DD-shit, ng mga bayaran daw yung pumunta dito. Ang sagot sa akin mga kababayan, alam mo naman, pamula umpisa pag may mga raling ganyan, lalo na at suporta sa mga Marcos, lagi kaming nandiyan. Especially mga kababayan, tandaan nyo, yung mga matatanda. Hindi po nadadala ng pera mga kababayan. At hindi po nababayaran yung mga pumunta dyan sa rally. Kaya nga mga kababayan, lalo na yung isang kamag-anak ko na nasa Maynila na nakiisa po dito, talagang sinasabi na sobrang dami nga daw ng taong nagpunta. Yung mga maisog na mga Duterte mga kababayan, walang sinabi. Hindi pa nga ata nakakalahati yung kanilang maisog. Yung mga nagrally dyan sa yung mga nag-people power kuno dyan sa EDSA mga kababayan, walang sinabi. Eto, una pa lang ha, patikim pa lang yan mga kababayan. Tingnan nyo naman, partida, hindi binayaran yung mga tao dyan, hindi katulad nung rally nung mga DD-shit mga kababayan na talagang kitang-kita nyo naman yung abutan ng 500 pesos. Kitang-kita nyo naman mga kababayan yung mga issue na sinasabi ng mga taong walang kaalam-alam na ang alam kaya pumunta doon ay kukuhali. Eto, tingnan nyo kung gaano kadami to. Diba? Katulad dito, nagmamahalan. Kaya nga solid. Eto nga mga kababayan, dito nga ako talaga na kita nyo, pinakita pa yung picture dito ng First Family. Mga kababayan, talaga makikita nyo na itong mga pumunta talaga dito, mga solid yan na Marcos loyalist, lalo na yung mga matatanda na pumunta po dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano? Ano naman, Ano? Ano mga kababayan? Ayan kita nyo, namula yung namula mga kababayan dahil sa mga Marcos loyalists, hindi katulad nung rally ng mga DD-shit na kung saan mga kababayan, alam nyo yung nakakatawa pa dito, etong rally natin, etong rally ng mga Marcos loyalists para magpakita ng suporta sa mahal na presidente mga kababayan, sinabayan po yan ng mga kababayan, sinabayan po yan ng fake news ng mga taga-suporta ni Digong. Bakit natin nasabi mga kababayan? Dahil meron po silang pinakakalat na ganito. Nasaan yun? Eto mga kababayan, na kung saan, eto daw pong si House Speaker Martin Romualdez ay isinugo daw po mga kababayan sa St. Luke's. 11:13 PM. Dahil daw mga kababayan, inatake daw po ng stroke. Yun po yung sabi at pinapakalat nitong mga taga-suporta nitong si Digong. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, eto yung balitang lumabas patungkol po dyan. Pero bago tayo pumunta dyan uulitin ko, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta sa rally. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon, mga kababayan, ito, sabi dito sa News 5,
Wait lang, may ads lang. Paano ba natin to i-X? Di nata matatanggal tong EO eh. Wait lang ah. Sabi po dito mga kababayan sa News 5, fake news, Romualdez deny, rumors of suffering stroke mga kababayan. So ngayon, eto ilipat ko lang dito ha para hindi kita yung EO. So sabi dito mga kababayan, eto daw. Itinanggay ni Romualdez ang alingaungaw ng pagkakaroon ng stroke. Disyembre 8, 2024, pinabulaanan ni House Speaker Martin Romualdez noong Sabado ang mga chismis na na-stroke siya at isinugod sa hospital, which is St. Luke's mga kababayan, na idinidiin na nasa mabuting kalusugan. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ng kanyang kampo na ang walang basihang pag-aangkin online ay mali at ito ay bahagi lamang ng pagsisikap na linlangin ng publiko at maghasik ng kalituhan sa pamamahala. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Ngayon kung titingnan nyo, di ba wala na silang maibato eh. Hindi na nila mabato na bayaran yung mga pumunta dun sa rally. Kaya anong ginawa ng mga taga-suporta nitong si Digong? Nagpakalat mga kababayan ng fake news na kung saan eto daw pong si House Speaker Martin Romualdez na-stroke at isinugo daw po sa hospital. Sabi pa nga nung ibang mga taga-suporta ni Digong, buti nga daw mga kababayan dahil etong si Tambaluslos na-stroke. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo, isang malaking ka-fake newsan po yan. Nasaan ba si House Speaker Martin Romualdez mga kababayan noong mga panahon na gumagawa ng fake news yung mga DD-shit na andi dito na kay Mary Grace mga kababayan. Ayan napakaliwanag naman. Na kay Mary Grace mga kababayan, etong si House Speaker. Ano po yan Napakaliwanag mga kababayan, tapos maggagawa ng kwento, mag-iimbento ng kwento itong mga taga-suporta ni Digong. Sasakyan pa ng mga vlogger. Diba mga kababayan, ganyan ba talaga pagkabayaran? Mag-iimbento ng kwento para lamang para lamang may maitapik at mabuo yung araw. Ganun ba talaga mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin, sabi pa dito, mag-ingat na tayo sa fake news, said Romualdez in a media release. Sana huwag na lang magpakalat ng fake news. Magtulungan na lang tayong lahat, positive tayo, lalo na sa Pasko ngayon. Ipinapalagay niya na ang mga chismis ay posibleng nanggaling sa mga distractors ng Kamara de Representantes, partikular sa Committee on Good Government and Public Accountability na tumitingin sa posibleng katiwalian ni Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa umano'y maling paggamit nito ng confidential funds. Kanino pa ba magmumula yung mga fake news mga kababayan? Kanino pa ba manggagaling? Di ba sa kampo nitong si Sara Duterte? Bakit mga kababayan? Ano ba yung ginagawa ng mga vlogger nila? Di ba nag-iimbento ng kwento? Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Eto pansinin nyo mabuti. Nung kasagsagan ng kanilang Mimol Malware, ano yung pinapakalat ng mga vlogger? Si Sara Duterte pumunta doon sa Mimol Malware. Si Vice Ganda nagsalita doon sa Mimol Malware. Wala naman kayo nakitang Vice Ganda doon. Wala naman kayo nakitang Sara Duterte na lumitaw doon sa Mimol Malware. Ano yung nakita nyo mga kababayan at napansin nyo? Doon sa mga Mimol Malware, nito mga DD-shit, buhat nung nag-Mimol Malware sila doon, bumaho mga kababayan yung tapat nung simbahan. Bakit mga kababayan? Kasi binabalahura ng mga taga-suporta nitong si Digong. Nangamoy palot, nangamoy dumi mga kababayan at bumaho po talaga. So yun po yung iniwan nila na bakas doon. Yun yung iniwan nila mga kababayan na dumi doon nung nag-Mimol Malware po sila. Nagrereklamo na nga daw yung yung mga restaurant dyan na pinagsisiaran mga kababayan ng mga nag-Mimol Malware. Kasi nga may mga iniiwan mga kababayan na dumi itong mga taga-suporta di umano nitong si Digong. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ito pa daw. Ilang mga mambabatas na rin ang nag-endorso sa impeachment complaint laban kay Duterte Carpio. Ang pahayag ni Romualdez ay pinakinggan ng kanyang executive assistant na si Attorney Limuel Erwin Romero. Hinihikayat namin ng publiko na umasa sa mga napatunayan at mapagkukunan ng impormasyon at tanggihan ang mga maling salaysay na nilalayon upang pahinain ang tiwala sa aming mga institusyon.
Sabi ni Romero, sabi pa dito, idinagdag ni Romero na si Romualdez ay nasa mahusay na kalusugan at ipinagmamalaki ang mga kaganapan na kanyang dinaluhan noong Biyernes, kabilang ang mga seremonyal ng paglagda ng Ligtas Pinoy Center Act at ng mga student loan payment moratorium during disasters and emergency act sa Malacanang. Romualdez si Bongbong Marcos Jr. at ang unang ginang na si Araneta Marcos ay binantaan kamakailan ni Duterte Carpio na nagsabing nakipag-ugnayan na siya sa isang hitman para ipatumba etong tatlong malalaking opisyales sa mga kababayan. Si Romualdez ay pinsan ni Marcos. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Ang Quad Committee sa House of Representatives samantala ay iniimbestigahan sa brutal na war on drugs at extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. So ngayon, ano yung motibo? Ito yung tanong dito mga kababayan Ano yung motibo? Bakit kailangan magpagawa? Ano po, bakit kailangan magpagawa ng fake news? Bakit kailangan magpakalat ng fake news? Kasi mga kababayan, hindi nila kayang pagtakpan yung dami ng tao na pumunta dun sa rally ng mga Marcos loyalists para ipakita ang suporta mga kababayan sa ating mahal na Pangulo. Kasi wala silang maibato. Hindi nila mabato na mga bayaran yung tao na pumunta doon. Hindi nila mabato mga kababayan na nilangaw yung rally. Kasi kitang-kita nyo naman na talagang sobrang dami ang nagpunta kesa doon sa kanilang mimulmawer na unti-unting nalusaw. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, etong ginagawa nilang ito, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito po ay black propaganda nila para nang sa ganon, masabi mga kababayan na humihina na ang puwersa ng gobyerno dahil nagkakasakit yung mga opisyalis po natin. So ngayon, maliwanag naman po mga kababayan na ayon po mismo kay House Speaker Martin Romualdez ay fake news po. Etong pinapakalat mga kababayan ng kampo nitong si Digong. Yung mga vlogger niya at yung mga supporter po niya. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan. Dito naman, ayan maliwanag, si House Speaker ay na kay Mary Grace mga kababayan. Wala ngang piatos Kung may dala siyang piatos dito, mas maganda. Ayan Tapos sasabihin ng mga taga-suporta ni Digong, na-stroke. May na-stroke ba na naandya dyan mga kababayan?